Wireless po ba or kailangan po nakasaksak? Okay, so ang tinatanong niya is all about this universal phone cooler na nabili natin, no? And kaya siya naging universal kasi declip siya. And so, any kind of phone, pwede natin siya ikabit. And then, na-adjust din yung kanyang temperature. Meron siyang button dito. Ito yung pinakamalakas yung -3, is -2, -1, then mag-off siya. And then -3 ulit. And tapos dito sa ilalim niya, pwede mo rin siyang i-connect dun sa mga tripod. And meron siyang ganyan na port. For example, gamitin yung phone nyo for live streaming, di ba? And then gumagamit kayo ng phone cooler. And isa to dun sa mga budget-friendly na phone coolers na nakita ko sa market right now, no? So, kung first time nyo magta-try ng phone cooler, pwede nyo itong gawing option. And to answer the question, hindi po siya wireless. So, kailangan natin siya i-plug sa outlet or sa power banks. Pwede rin. As you can see, nag-moist siya dahil sa lamig niya. Ang advantage kasi ng mga phone coolers, nakakatulong to para hindi mag-overheat lagi yung phone natin, especially if gamer tayo, or nag-edit tayo ng mga videos sa phone, nagla-live streaming na tuloy-tuloy. And sa mga activities na yun, no, maganda yung gamitan ng phone coolers. Kung papansin nyo na, lagi nag-iinit talaga yung phone nyo habang ginagamit nyo siya. Kasi diba, pag nag-iinit, then naglalag din siya and nag-FPS drops, especially pag nag-games tayo. Nakaka-apekto rin siya sa battery in the long run. So, mas bumababa yung battery lifespan. So, kung gusto natin mas matagal yung battery, mas okay na hindi siya lagi nag-iinit. So, kung interested po kayo sa ganitong phone cooler, check nyo na lang po dyan sa Yellow Basket. Diyan ko nabili nyo sa akin para same quality. And legit store din yung mapagbilan nyo. So, yun lang. Sana nakatulong tong video. If you have any other questions, just let me know in the comments. And follow for more tech content.